Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Sisimulan na ng ilang tanggapan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng 4-day work week bilang hakbang para makatipid ng konsumo sa langis at kuryente sa gitna ng suliranin sa mataas na presyo ng langis, bunsod na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Kabilang sa mga ahensya na anunsyo ng 4-day work week, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Base sa advisory ng ahensya, simula ngayong araw, March 9, Lunes, hanggang Huwebes na lamang ang pasok sa kanilang tanggapan mula sa alas 7 ng umaga na pinalawig hanggang alas 6 ng gabi. Pero wala nang pasok sa araw ng Biyernes. Gayunpaman, hindi dito kasama ang nasa essential, field operational at emergency functions na nasa labas naman ng main office ng MMDA. I-adapt na rin ng Social Security System o SSS ang pagpapatupad ng 4-day on-site work week simula ngayong March 9. Pero pagtitiyak ng SSS, mananatiling nakabukas ang kanilang mga branches kung saan magkakaroon ng shifting work schedule ang mga nakatalagang empleyado dito para masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga miyembro. Muling hinikayat ng ahensya ang mga miyembro nito na gamitin ang kanilang digital services para sa ligtas at mas convenient na transaksyon. Bukod sa MMDA at SSS, may iba pang mga ahensya ang magpapatupad na rin ng 4-day work week, kabilang ang ilang mga pampublikong tanggapan sa mga probinsya upang makatipid ng konsumo ng langis at enerhiya alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hataw Balita ngayon! Ipinatutupad na simula ngayong araw ang flexible work arrangement ng Korte Suprema sa layuning makatipid ng konsumo sa enerhiya. Samantala, wala namang magiging pagbabago sa setup ng schedule ng Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals o CTA. May humahataw na balita si Dante Amento. Naglabas ng Memorandum Circular No. 02-2026 ang Korte Suprema na nag-uutos ng pagpapatupad ng flexible work arrangements at mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa buong hudikatura. Ito ay bilang tugon sa pambansang pulisiya sa ilalim ng Energy Efficiency and Conservation Act na layong maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng kautusan, magkakaroon ng pagbabago sa setup ng pasok sa trabaho ng mga manggagawa ng Supreme Court at Court of Appeals kung saan 4 na araw ay naka-on-site work at 1 araw na naka-work from home. Itatapat ng Biyernes ang work from home setup, gayunman hindi dapat bababa sa 25% ng mga kawani ang dapat na manatili sa opisina upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Samantala sa mga lower court tulad ng Regional Trial Court at iba pa, magkakaroon ng alternatibong schedule upang masiguro na mayroong sapat na tao sa mga Hall of Justice araw-araw. Binigyang diin na ang mga bagong work arrangement ay hindi dapat maging dahilan ng pagkansila o pagpapaliban ng mga nakatakdang pagdinig. Maaaring gamitin ang video conferencing para sa mga hearing alinsunod sa mga umiiral na alituntunin. Ipinag-utos ang pagpapanatili ng 24 degrees Celsius na thermostat para sa mga aircon sa mga opisina at pagpatay ng mga ilaw at gamit pagkatapos ng oras ng trabaho. Lilimitahan din ang pagbiyahe ng mga opisyal at hihikayatin ang mga kawani na gumamit ng shuttle services o carpooling. Target ng hudikatura na makamit ang 10% hanggang 20% na kabawasan sa pagkonsumo ng kuryente at fuel. Samantala, ang Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals o CTA ay patuloy na magpapatupad ng full 5-day on-site na trabaho. Wala silang ipatutupad na special work arrangement. Gayunman, pinapahintulutan silang magsagawa ng mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Ang mga head ng bawat opisina at mga hukom ay direktang responsable sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito. Sino mang hindi susunod ay maaaring maharap sa aksyong administratibo. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
Nananawagan ng member group na BPO Industry Employees Network o BIEN sa pamahalaan at mga kumpanya ng pagpapalawak ng work from home arrangement para sa mga BPO employees. Ito ay sa gitna pa rin ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng digmaan sa Middle East. Gitnang grupo, magdudulot ito ng labis na pahirap sa mga manggagawa gaya nila kung saan inaasahan na mas tataas pa ang araw-araw na cost of living gaya ng pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ayon sa grupo, mas marami pang Pilipino ang mahirapan sa kanilang sitwasyon, lalo't maliit lamang ang sweldo ng mga manggagawa dito sa Pilipinas. Nananawagan sila sa pamahalaan at sa mga kumpanya na payagan ang mas marami pang mga empleyado na mag-work from home upang makabawas sa gasto sa pag-commute papunta naman sa trabaho. Nakikiusap rin ang mga ito na suspindihin muna ang implementasyon ng fuel tax. Hataw Balita ngayon. Hinihikayat ni Senator Francis Chis Escudero ang private sector na ikonsidera ang pag-adapt sa 4-day workweek setup upang makatipid sa konsumo ng langis at enerhiya. Ginawa ni Senator Escudero ang pahayag kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapatupad ng 4-day workweek arrangement sa mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng executive branch. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas na ang pagkakaroon ng flexible work arrangement ay makatutulong para mabawasan ang araw-araw na gastos ng mga manggagawa sa transportasyon, mapababa ang operating cost ng mga kumpanya at mabawasan ang bilyong pisong nawawala sa ekonomiya dulot ng matinding traffic congestion. Hataw Balita ngayon. Naglatag ng ilang mga hakbang si Vice President Sara Duterte upang maibsan ang inaasahang mabigat na epekto sa mga Pilipino ng nakaambang pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Sa isang video message na inilabas ng Vice Presidente noong Sabado, nananawagan ito sa mga ahensya ng pamahalaan na kumilos na para aksyonan ang bigat na epekto nito sa mga consumer. Nagbabala rin ng pangalawang Pangulo sa sinumang magsasamantala sa sitwasyon para pagkakitaan ng ating mga kababayan. Ilan sa mga solusyong inilatag ni Vice President Sara ang paglalaan ng incentives sa mga pampublikong transportasyon, gayon din ang pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Hataw Balita ngayon. Nagtakda ng price range ang Department of Energy para sa mga produktong petrolyo. Epektibo ito simula noong Biyernes, March 6 at tatagal hanggang ngayong araw, March 9, habang inatabayanan ang ilalabas ng final price adjustment sa presyo ng langis para sa linggong ito. Batay sa price pump range na inilabas ng DOE, hindi dapat lumagpas ang presyo ng kada litro ng gasolina na Premium Plus mula 53 pesos and 70 centavos hanggang 76 pesos and 50 centavos.
habang ang premium unleaded gasoline ay dapat na umabot ng nasa 50 pesos hanggang 71 pesos and 4 centavos ang kada litro. At 49 pesos hanggang 64 pesos ang 70 centavos per liter naman ang presyo ng regular na unleaded. Para sa regular na diesel, nakatakda ang presyo nito mula 49 pesos hanggang 66 pesos and 59 centavos ang kada litro. Habang ang diesel plus ay mula 56 pesos and 80 centavos hanggang 74 pesos and 81 centavos per liter. Naglalaro naman ang presyo ng kerosene mula 78 pesos and 90 centavos hanggang 99 pesos and 89 centavos per liter. Inatasan ng DOE ang oil companies na tiyakin na ang kanilang mga company-owned at dealer-operated stations ay mahigpit na sumusunod sa direktiba ng kagawaran. Kabilang na dito ang otorisadong staggered o utay-utay na price adjustment sa petrolyo. Hindi naman pinapayagan ang pagpapatupad ng unscheduled o hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo mula sa itinakdang price range. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, formal nang humingi ng tulong ang Department of Energy sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police para mabantayan ang mga gasoline station sa bansa. Ito'y upang masiguro na nakasusunod ang mga ito sa mga patakarang itinakda ng pamahalaan at maiwasan ang anumang pag-aabuso sa mga consumer. Kasama rin sa mahigpit na babantayan ng mga otoridad ang mga posible mag-hoard ng supply ng langis. Kabilang sa mga pinagbabawal ng DOE ang pagkakaroon ng mga magpapakarga ng ekstrang lalagyan gaya ng bote, drum, galon o anumang container na pwedeng pag-imbakan na maaaring magamit sa pag-resale ng mga produktong petrolyo. Gayet ng DOE, dapat lamang payagan ng mga gasoline station ang direktang pagkakarga ng langis sa mismong tangke ng sasakyan. Babala ng ahensya, ang sino mang lalabag ng gasoline station ay maaaring ipawalang bisa ang Certificate of Compliance o License to Operate at pwede rin kansilahin ang business permit. Gayun din ang pagpapataw ng kaukulang parusang administratibo o kriminal sa ilalim ng mga umiiral na batas at regulasyon. Hataw Balita ngayon. Sa layuning masiguro na nakasusunod sa mga patakaran at walang sinuman ang nagsasamantala sa ating mga kababayan, nag-inspeksyon ang Department of Energy katuwang ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan sa mga gasolinahan sa Mindanao Region nitong weekend. Inalam ng mga otoridad kung nakakasunod ang mga ito sa itinakdang presyo at mga regulasyon sa pagbebenta ng mga produktong petrolyo at masigurong walang nangyayari na hoarding. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng Department of Energy ang ginagawa nilang pagkikipag-ugnayan sa mga oil company para masiguro ang tuloy-tuloy na fuel discount programs para sa mga PUV, TNBS, delivery riders at iba pa mga motorista sa gitna ng tumataas na presyo ng langis bunsod ng giyera sa Middle East. Kaugnay nito, regular din na naglalabas ang ahensya ng listahan ng mga gasolinahan na may fuel discount tulad ng designated discount days, loyalty cards at special promos. Layo nito na makatulong na mabawasan ang gasto sa fuel ng mga motorista na dito umaasa sa kanilang araw-araw na kabuhayan. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang social media accounts ng DOE. Hataw Balita ngayon. Pinuna ng ilang senador ang ilang retailer at oil companies na maagang nagtataas ng presyo mula nang magsimula ang gulo sa gitnang silangan. Ayon sa mga senador, ang hakbang na ito ay tila pananamantala sa mga consumer. May humahataw na balita si Jed Neresina.
Hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng langis. Ito ay kasunod ng mga ulat na may ilang establishmento na ang nagpapatupad ng oil price hike bago pa ang nakatakdang schedule ng adjustment. Giit ni Senator Lacson, ang maagang pagtataas ng presyo ay malinaw na paglabag sa Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1988, maging Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Aniya, maaaring isumbong ang mga gumagawa nito sa Philippine National Police o sa mga local government unit. Binigyang diin ng senador na ang pagiging mapagmatsyag ng publiko ay susi upang mapigilan ang mga mapang-abusong gawain sa pagpepresyo. Samantala nanawagan din si Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na higpitan ang pagbabantay laban sa profiteering o pananamantala sa gitna ng energy crisis na dulot ng tensyon sa Middle East. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Energy, binatikos nito ang mga retailer na agad nagtataas ng presyo sa tuwing may anunsyo sa world market. Paliwanag ni Senator Gatchalian, hindi sila maaaring agad na magpatupad ng oil price hike dahil ang hawak nilang stocks ay nabili pa sa mas mababang presyo kaya dapat aniyang ibenta ito sa makatwirang halaga. Nauna nang kinumpirma ng DOE na ang mga oil company ay mayroong inventaryo na tumatagal hanggang 30 hanggang 50 araw kaya't walang basihan ang biglaang pagtaas ng singil. Inaasahang ilalabas ang final oil price adjustment ngayong araw ng Lunes, March 9. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng joint briefing ng House Committee on Foreign Affairs at Overseas Workers Affairs para matukoy ang sitwasyon at kahandaan ng pamahalaan sa pagtulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East. Nakatakda ito sa araw ng Miyerkules, March 11. Ayon kay House Majority Leader at Ilocos Norte, 1st District Representative Sandro Marcos, nais ng Kamara na makakuha ng full briefing sa Middle East. Ito ay upang matukoy ang latest development sa ground at matiyak ang kahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga nangangailangang kababayan. Hataw Balita ngayon. Ayan, kaya dapat panahon na talaga ng pag-iisip ng mga ngayon. Ani, paano makatitipid? Totoo naman yun. Alam mo, if I'm not mistaken, mayroon mga ginawang pahayag lately yung Department of Energy. Naglabas sila ng mga tipid tips. That's very good. Alam mo kung bakit? Sa pagluluto kasi kung ano-anong ginagawa natin eh. Pinakukuluan na natin tapos nagagayat pa lang tayo ng mga sangkap nun. Yun, ang dapat daw pala pag bago ka magluto, ihanda mo muna lahat ng sangkap. Hindi naman kalimitan practice na ng mga kababayan natin, di ba? So, ano naman ang buti pagka tinakpan mo? Halimbawa, magluluto ka, pag tinakpan mo, sinasabi kasi nila, takpan lagi ang niluluto para manatili yung init sa loob. Ayon kasi sa paliwanag ng siyensya. Siyensya talaga. Hindi kasi sa yun kahit naalala ko sa experiment namin nung high school, gano'n. So, yung mamimaintain yung init pagka naka-covered siya. That's Kasi nandun lang siya within dun sa, halimbawa, kaserola siya, hindi siya singaw ng singaw yung init, mas magiging mabilis yung pagluluto. Tama po yun. Example na lang, subukan mo kung ikaw ay yung dahon ng kamote. Di ba? Ilagay mo lang dyan sa ibabaw ng kanin. Hindi mo na kailangan ng ilaga. Kasi ibabaw mo na lang sa kanin. Yan. Yung dati, tama yun naglalaga, ilalagay mo doon sa ibabaw. Tapos naman, totoo naman kung ayaw mo masyadong cook yung gulay mo, takpan mo na kaagad. Di ba? Pagkakulo, lagay mo na kaagad. So that's a very important tips na nanggagaling naman dito sa ating sa tanggapan ng Department of Energy. Tama yun. Mga nanay lang di ba? Pagka mag-iinit ng pagkain, hindi na kailangan ng oven. Ibabaw sa kanin kasi painin na. Yun, practice din yan. Ayan, binabanggit po ng DOE ay para makatipid tayo dahil affected din yung yung LPG natin, di ba po? There's supply. May supply tayo. Kaya lang, wala po sa atin right now. Actually, hindi lang naman tayo
we have supply pero hindi naman madala sa atin because of the crisis in the Middle East. Kaya isipin natin kung anong mga nararapat para tayo makatipid. And thank you dito sa DOE kasi sila din mismo naglalabas din sila ng mga, kahit simple lang ito, magsisilbi itong reminder dun sa ating mga kababayan. Ikaw ba, Ani, ano ang mga maipapayo mong tipid tips? Meron kasi ako dating naalala ko, nakausap ko dati sa Labo, Camarines Norte. Ang ginagawa niyang pagtitipid para sa LPG, total, 2 lang daw sila. Pag nagluto siya ng kanin, sa umaga, yun na raw yung kanin niya hanggang sa That is hapon. very good. Okay. Ako kasi ayoko na hindi mainit yung kanin. Pero ngayon, dahil sa hindi na. Kasi gusto ko laging mainit ang kanin. Ayun, tama Oo. naman. So, susunod tayo dyan. Hindi na ako, kung magluto ako sa umaga, di yan ang gagamitin ko hanggang sa gabi. Oo, kanin lover tayo, di ba po? Maganda yan. Ay, yung Tagalabo, marahay na daw po sa imo. That's a very good tips. Yan. Ano pa? Sa paglalakbay, ano ba? Kailangan yung carpooling. That's very important. Ginawa na natin yan before. Kung dati-rati hindi ka pala pansin doon sa mga kapitbahay mo, baka pwede, neighbor, baka gusto nyo, saan ba kayo pupunta? Di ba po? Join na kayo kung okay lang sa inyo. Pwede yun. Di ba? That's very important. Ayan. Naalala ko pa, Ani, dun sa ilan sa mga tips na binanggit nila, yung halimbawa, kasi yung iba ang ginagawa, pinaprosen na yung mga karne. So, pwede i-defrost na yun muna bago alam mo, magluluto ka ng tanghali, galing sa freezer yung karne, mas may i-defrost muna siya ng mga ilang oras bago ka magluto. Kesa yung doon mo pa siya sa kalan, palalambutin. Oo, magastos yun di ba? Nag-yellow pa yun, di ba po? Pagkatapos ilalagay mo doon, pangkukuluan mo, malaki ang konsumo noon doon sa ating LPG. Sabi pa ng DOE, Ani, dapat daw yung mga gas burner nililinis. Yan. Nakakatipid yun ng gas consumption. Ito, napaka-importante nito. Ano po? Lilinisin yung burner. Madalas hindi natin nakikita yan Di ba po? So, makakatulong yan, sabi ng DOA, para lumakas yung Labas ng apoy. labas ng apoy. Ayan. So mga kababayan, sa nakikinig at nanonood ng ating Hataw Balita ngayon, sana po magampanan natin yan. Naglabas ng abiso ang Maritime Industry Authority o Marina na nag-uutos sa mga shipping company na magpatupad ng contingency measures dahil sa posibleng epekto ng krisis sa Middle East at sa fuel supply at shipping operations. Sa ilalim ng advisory, inaatasan ang mga shipping operator na magsumite ng kanilang business continuity plan sa Marina sa loob ng 10 araw at magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya. Pinapayagan din ang pagbabawas o pagsama-sama ng mga biyahe ng barko upang ma-optimize ang kapasidad at makatipid sa konsumo ng fuel habang binibigyang prioridad ang pagdadala ng mga pangunahing produkto at mahalagang kargamento. Kailangan ding maglabas ng travel advisory ang mga operator upang ipaalam sa mga pasahero ang posibleng pagbabago sa schedule o ang mga i-consolidate na mga biyahe. Isinasaalang-alang din na Marina ang posibleng waiver sa 2026 annual tonnage fee, 75% discount sa bayarin para sa ship documents at certificates at pansamantalang suspension ng bagong fees at charges upang maibsan ang epekto ng napipintong pagtaas ng presyo ng langis. Pinapayuhan din ang fuel surcharge sa pagdagdag pamasahe na hanggang 20% sa base fare habang may krisis. Ngunit kailangan ibalik sa dating presyo ang pamasahe sa cargo rates sa oras na humupa na ang sitwasyon. Hataw Balita ngayon. Ligtas na nailipat ng mga otoridad ang 11 overseas Filipino workers mula sa Iran patungo ng van sa Turkey sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa tulong ng Embahada ng Pilipinas sa Tehran at Ankara, ligtas na nailikas ang ating mga kababayan ayon sa Department of Foreign Affairs. Tiniyak naman ng DFA na patuloy ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Embassy sa Tehran upang maasistihan ang nasa 800 mga Pilipino na naninirahan sa Iran sakaling mayroon sa kanila ang gusto nang makauwi ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon.
Ligtas na ang nakauwi ng Pilipinas ang 65 overseas Filipino worker na na-stranded sa Dubai bunsod ng kaguluhan sa Middle East. Kasama rin nila nakauwi ang 3 bata na dumating sa bansa kahapon ng umaga lula ng Emirates Airlines na lumapag naman sa Terminal 3 ng NAIA. Sinalubong ang mga ito ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers, OWA, Department of Social Welfare and Development at iba pa kung saan binigyan sila ng tulong financial, transportation assistance, gayon din ng psychosocial at medical assistance. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang repatriation program na ginagawa ng pamahalaan para mapauwi ang mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Ligtas nang nakauwi sa bansa ang 70 overseas Filipino workers mula sa United Arab Emirates sakay ng Emirates Airline EK334 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kagabi March 8. Pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang pagsalubong sa mga dumating nating kababayan na naipit ng gulo sa Middle East. Sa bilang na 33 ang nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan habang ang iba ay mga OFW na na-stranded sa Dubai. Ayon sa DMW, nakatanggap ang mga umuwing OFW ng pre-repatriation assistance at financial aid bilang bahagi ng tulong ng gobyerno. Mula March 5, umabot na sa 399 OFWs at 12 dependents ang nakauwi sa bansa mula nang sumiklab ang krisis sa gitnang silangan noong February 28. Hataw Balita ngayon. Pinayagan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Filipino seafarers na tumanging maglayag sa mga lugar sa Middle East na itinuturing na lubhag mapanganib. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kaligtasan ng mga Pilipinong tripulante sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. May humahataw na balita si Joanne Nano. Idineklara ng Department of Migrant Workers ang Persian Gulf, Strait of Hormuz at Gulf of Oman bilang mga warlike operations areas o mga lugar na may mataas na panganib ng digmaan. Bunso dito ng tumitinding tensyon sa Middle East matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na sinusundan ng mga pagganti sa rehiyon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, pinirmahan niya ang Advisory No. 11 na sumasang-ayon sa desisyon ng Warlike Operations Area Committee ng International Bargaining Forum na ideklara ang mga naturang karagatan bilang war risk zones. Ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon. Ipinaliwanag ni Kakdak na dahil sa pagdedeklara sa mga lugar na ito bilang delikadong lugar, may karapatan na ang mga Filipino seafarers na tumangging maglayag doon. Or else, bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino at hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Bukod dito, inatasan din ng mga ship owners na magpatupad ng mas mahigpit na security arrangements para matiyak ang kaligtasan ng mga tripulante na dadaan sa mga naturang lugar. Tinatayang umaabot sa mahigit 300,000 ang mga Filipino seafarers sa buong mundo na kilala ring kabilang sa mga pinakapinipiling tripulante ng mga international ship owners. Samantala, nakatakdang makipagdialogo ang DMW sa mga ship owners, mga grupo ng seafarers at mga international organization upang lalong mapalakas ang mga hakbang sa pagprotekta sa mga Pilipinong tripulante. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kaugnayan ang dumaraming bilang ng Chinese vessel sa may West Philippine Sea sa nanggugulong o nangyayaring ngayon sa Middle East.
Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, bagamat dumarami ang mga barko ng China sa loob ng teritoryo ng bansa, wala silang nakikitang direktang kaugnayan nito sa Estados Unidos at gulo sa gitnang silangan. Batay sa naunang report, sinasabing may 34 na mga barko ng China ang na-monitor sa may West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Hataw Balita ngayon. Nakaalis na kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng New York sa Amerika para dumalo sa gaganaping United Nations meeting. Mananatili ang Pangulo sa US hanggang Miyerkules, March 11. Samantala, itinalaga naman ni PBBM bilang caretakers ng bansa sina Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sonny Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III habang nasa ibang bansa ang presidente. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Chris Fugaban mula sa Montreal, Canada. Maraming salamat Bernard at magandang umaga sa ating mga manonood. Humingi ng paumanhin si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga karatig bansa ng Iran matapos ang pag-ataking isinagawa sa mga nakaraang araw sa gitna ng lumalalang digmaan sa Middle East. Gayunman, sa kabila ng paghingi ng tawad, tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-atake at mga pagsabog na naitala sa iba't ibang bahagi ng Gulf region nitong nakaraang weekend. May humahataw na balita si Nico Chicano. Mahigit isang linggo mula nang magsagawa ng pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Patuloy pa rin ang naitatalang pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Sa Kuwait, tinamaan ng drone attack ang mga fuel tanks sa Kuwait International Airport na nagdulot ng sunog. Agad naman itong naapula ng mga bombero at walang naiulat na malubhang nasugatan. Nasunog din ang main building ng Public Institution for Social Security sa Kuwait City matapos tamaan ng drone attack. Ayon sa Kuwait Military, rumisponde na ang kanilang puwersa sa lugar kung saan natuklasan ang ilang shrapnel o pira-pirasong debris mula sa mga naharang na drone na nakapinsala sa mga gusali sa paligid. Sa Bahrain naman, nasira ang isang water desalination plant matapos targetin ng drone attack. May ilang sibilyan din na nasugatan matapos tamaan ng mga debris mula sa mga na-intercept na missile. Nakaranas din ng malalakas na pagsabog sa United Arab Emirates matapos maharang ng air defense system ang mga papasok na missile at drone. Sa isang lugar sa Dubai, may mga bumagsak na debris na nagdulot ng minor damage sa ilang infrastruktura. Samantala, sa Saudi Arabia, sinabi ng Defense Ministry na nakapag-intercept ang kanilang air defense system ng 12 ng drones na target ang ilang mahalagang lugar, kabilang ang diplomatic quarter sa Riyadh at ang Sheba oil field. Sa United Arab Emirates naman, na-detect at naharang ng air defense ang 16 sa 17 ballistic missiles at mahigit 100 drones na papasok sa kanilang airspace, habang ang isa ay bumagsak sa dagat. Sa kabila ng mga pag-ataking ito, humingi ng paumanhin si Iranian President Masoud Pezeshkian sa mga karatig bansa ng Iran na nadamay sa gulo. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم. Ayon kay Pezeshkian, nagpasya na ang pamunuan ng Iran na hindi na nila tatargetin ang mga kalapit na bansa maliban na lamang kung doon magmumula ang mga ilulunsad na mga pag-atake laban sa Iran. در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن. Ayon kay Trump, ginawa lamang ito ng Iran dahil natatalo na sila sa laban kasunod ng walang tigil na pag-atake ng US at Israel. Tinawag din ng US President ang Iran na loser of the Middle East mula sa dating bully ng rehiyon. Nagbabala rin ito ng mas matinding pag-atake dahil umano sa hindi magandang pag-uugali na pinapakita ng Iran. Sumagot naman ang panig ng Iran at sinabing handa ang kanilang puwersa na ipagtanggol ang kanilang sarili at tutugon sakaling lumala pa ang digmaan. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon,
Tiniyak ng Islamic Revolutionary Guard Corps na kayang ipagpatuloy ng Iran ang isang matinding digmaan laban sa Estados Unidos at Israel ng hanggang 6 na buwan. Ayon sa tagapagsalita ng IRGC na si Muhammad Naini o Ali Muhammad Naini, kayang mapanatili ng kanilang sandatahang lakas ang kasalukuyang antas ng operasyon sa loob ng naturang panahon. Dagdag pa ng grupo, mahigit 200 target na may kaugnayan sa mga base at pasilidad ng Amerika at Israel ang kanilang tinamaan sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng Assembly of Experts ng Iran na nakapili na sila ng bagong Supreme Leader na papalit sa napatay na si Ali Khamenei, ngunit hindi pa ito pinapangalanan. Nagbabala naman si US President Donald Trump na maaaring hindi magtagal sa pwesto ang bagong leader kung wala umano itong apruba o pag-apruba mula sa Estados Unidos. Agad itong tinutulan ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi at iginiit na ang pagpili ng bagong leader ay ang tanging desisyon lamang ng mamamayan ng Iran. Hataw Balita ngayon. Pinuna ni US President Donald Trump ang United Kingdom at ang leader nito na si Prime Minister Keir Starmer matapos umano nitong magdalawang isip sa pagpapadala ng aircraft carriers sa Middle East at sa gitna ng operasyon ng US at Israel laban sa Iran. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na hindi na kailangan ng US ang tulong ng UK at inakusahan si Starmer na sumasali lamang sa mga digmaan kapag nananalo na ang Amerika. Nauna nang kinumpirma ng UK Ministry of Defense na inilagay sa advanced readiness ang isa sa aircraft carriers ng bansa. Ipinagtanggol naman ng pamahalaan ng United Kingdom ang desisyon nitong hindi agad sumali sa unang airstrikes laban sa Iran at iginiit na uunahin nito ang pambansang interes ng Britanya. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ng isang malakas na pagsabog sa US Embassy sa Oslo, Norway itong linggo ng umaga. Wala namang naiulat na nasugatan sa naturang pagsabog. May humahataw na balita si Gerald Moral. Nagdulot ng bahagyang pinsala sa US Embassy sa Oslo, Norway ang isang pagsabog na nangyari madaling araw, oras sa Norway. Ayon sa mga saksi, narinig ang isang malakas sa pagsabog at nakita ang makapal na usok na nagmumula sa lugar. Wala namang naiulat na nasugatan sa naturang insidente. Kinumpirma ng mga otoridad ng Oslo na ang pagsabog ay naganap sa entrada ng consular section ng embahada. Bunsod nito, 2 police technician na nakasuot ng puting protective suits ang nagsagawa ng paunang investigasyon sa lugar ng insidente. Wala nang natagpo ang ibang pampasabog sa paligid ng embahada. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad gamit ang mga canine dog, drone at helicopter upang matukoy kung may isa o higit pang mga suspect na sangkot sa insidente. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang US Embassy at ang US State Department ukol sa naturang pagsabog. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, nararamdaman na sa mga petrol station sa Australia ang pagtaas ng presyo ng langis. Tinatayang 10% sa benchmark oil prices ang itinaas ng presyo. Sa ngayon na posibleng magdulot ng 5% average increase sa halaga ng lokal na petrolyo. May humahataw na balita si Danny De Lieva. Karamihan ng capital city sa Australia ay nagtala ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa Sydney, Melbourne at Brisbane ay hindi na bababa sa 2 Australian dollars o 83 pesos ang kada litro. Kasalukuyang pinakamababa ang average oil price sa Perth sa halagang $1.59 per liter o 66 pesos and 50 centavos na sinundan ng Adelaide sa $1.84 o 76 pesos and 53 centavos.
Ayon kay Chris Ford, spokesperson ng Compare the Market app, posibleng maranasan ang pinakamataas na presyo ng petrolyo sa mga petrol station kapag nagpatuloy ang pagtaas ng oil prices dulot ng kaguluhan sa Middle East. Pahayag naman ni Energy Minister Chris Bowen na mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang mga pangyayari bagamat tiniyak ang kahandaan ng Australia kumpara sa mga nakaraang krisis sa enerhiya. Dahil ito sa ipinatupad na minimum fuel stock obligation sa bansa noong 2023 kung saan kailangang may imbak na fuel ang refineries para sa nararanasang sitwasyon sa kasalukuyan. Iniulat ng Energy Minister na higit sa minimum stock obligations ang imbak na petrol, diesel at jet fuel ng Australia. Subalit, hindi naman itinanggi ni Bowen ang epekto sa international oil prices ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang mga eksperto sa New Zealand na posibleng maranasan ang epekto ng giyera sa Middle East sa supply chain sa bansa. May report si Early Beriones, humahataw. Nababahala ang mga eksperto sa New Zealand. Epekto sa ekonomiya ng pagkakaantala ng shipping traffic sa Strait of Hormuz, bunsod ng palitan ng pag-atake ng US, Israel at Iran. Ang Strait of Hormuz ay isang maliit na lagusan kung saan dumadaan ang nasa 11% ng global trade, kabilang na ang malaking supply ng langis at natural gas mula sa Gulf region. Ayon kay Auckland University Professor Ismael Gulgechi, hindi lang ang Strait of Hormuz kundi maging ang logistics hubs tulad ng Port of Jebel Ali sa Dubai ay apektado rin at pansamantala nang nagsara matapos tamaan ng Iranian projectile. Ani Gulgechi, mabilis ang ripple effect ng ganitong pagkakaantala sa pandaigdigang kalakalan. Sa New Zealand, apektado ang meat exports papunta sa Gulf region at posibleng magtaas rin ang presyo ng fertilizer lalo na ng urea na gawa sa natural gas. Posible ring bumilis ang pagtaas ng inflation at nagmahal ang presyo ng mga bilihin. Posible ring mapilitan ang Reserve Bank na magtaas ng interest rates, bagaman hindi pa tiyak kung hanggang kailan matatapos ang kaguluhan. Ayon sa mga eksperto, kailangang mabantayan ang mga epekto nito sa kalakalan at kabuuang ekonomiya ng bansa upang makagawa ng paraan at mapangalagaan ang mga mamamayan nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Naglungsad ng sunod-sunod na drone at missile attacks ang Russia laban sa Ukraine itong Sabado. Nagdulot ito ng lubhang pinsala sa isang residential building sa Kharkiv. Ayon sa Ukrainian authorities, mahigit 10 individual ang nasawi sa nasabing pag-atake. Ito ang umahataw na balita ni Val Onya. Nasawi ang hindi bababa sa 12 individual habang marami ang sugatan sa Ukraine matapos maglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone at missile. Nangyari ang pag-atake mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga oras sa Ukraine kung saan lubhang napinsala ang lungsod ng Kharkiv. Tinamaan ng ballistic missile ang isang 5 palapag na apartment building na ikinasawi ng 10 tao, kabilang ang 2 babae at kanilang 2 anak. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nagpakawala ang Russia ng 29 missiles at 480 drones na ang ilan sa mga ito ay tumama sa mga infrastruktura ng enerhiya at riles. Mariin namang itinanggi ng Russia na target nito ang mga infrastruktura kung saan naroroon ang mga sibilyan. Ayon sa Russia, ang pakay lang nila ay isang massive high-precision strike laban sa puwersang militar ng Ukraine. Samantala, may iba pang mga sibilyan ang nasawi at nasugatan sa mga rehiyon ng Dnipropetrovsk, Kyiv at Sumy sa ilang serye pa ng mga pag-atake. Naganap ang mga pag-ataking ito kasunod ng bigong palitan ng 500 prisoners of war sa magkabilang panig. Ito ay dahil sa kakulangan ng aksyon sa usapang pangkapayapaan na napag-usapan sa Geneva na tila nabaon na sa limot dahil sa paglala ng kasalukuyang digmaan sa Middle East. Oo,
Nagpahayag naman ng pangamba si President Zelensky dahil sa maaring pagkaantala ng supply ng US air defense missiles na mahalaga sa depensa ng Ukraine dahil sa patuloy na pag-atake ng Russia. Val Onia, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Montreal, Canada, ako si Chris Fugaban. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa New York City, USA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa serye ng mga engagement para sa United Nations. Ligtas na lumapag ang presidential plane na sinasakyan ni PBBM sa Newark Liberty International Airport 2:49 p.m. local time doon. Sa kanyang 2 araw na pagbisita, nakatakdang magsalita ang Pangulo sa special session ng United Nations General Assembly o UNGA. Sa talumpati, inaasahang mananawagan siya ng pagbabalik sa negosasyon at diplomatikong pag-uusap kaugnay ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Kasama rin sa agenda ng Pangulo ang pagdalo sa pagbubukas ng 70th session ng Commission on the Status of Women o CSW, kung saan itatampok ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan. Inaasahan din na gagamitin ng Pangulo ang pagbisita upang humingi ng suporta sa kandidatura ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Hataw Balita ngayon. Okay. Amigo Sherwin, magandang umaga sa iyo. Bernard, yan, pag-usapan natin. Di ba, doon sa mga kababayan natin, take note, kung pupunta sila doon sa gasoline station, mayroon na mga nagdadala ng mga container. Oo, ang dami. Paglagyan ng bibili nilang gasolina o kaya diesel. Bawal yan eh. Di dapat yan. Kaya lang may gumagawa. Kasi ngayon, nakikita natin sa social media post, kahapon lang ang dami. Meron yung pick up niya, nasa likuran, yung kumbaga ilang galon na gasolina kinakargahan. Mm-hmm. Hindi tama yun. That's a bad practice. Maliban doon sa usapin ng safety. Kasi hindi ka pwede mag-imbak niyan eh. Bawal ang pag-imbak niyan. Especially this time na mainit. Number 2, hindi dapat bumili ng ganyan kasi sa panahon ngayon, alam natin na may pagkukulang, di ba po? Yung supply natin. Ibig sabihin, pinapasapat natin yan hanggang, if I'm not mistaken, by April. Ano po? So, kung mag-hoard kayo niyan, bibili kayo, kawawa naman yung iba. Yung mauubusan. That's correct. Diba? May mga ilan pa na sinasabi na hindi pa man daw ay nagtaas na ng grabe yung ibang mga gasoline station. May nakita nga ko may nag-post doon daw sa Valenzuela, yung presyo ng diesel pumalo na ng 105 pesos per liter. No, you cannot raise the price ahead of the schedule because you will be penalized. Malalagay ka sa alanganin dyan, di ba? Kinakatulong na nila yung Philippine National Police, di ba po? Para at least hulihin yung mga nag-take advantage na mga ganyan. Gasoline station, dapat hindi ganon. You cannot raise the price ahead of the schedule kasi sinasabi ng DOA, you will be penalized. Uhulihin kayo. Yan ang isa sa abangan natin, Ani. Dapat hindi sila mag-take advantage. Ang ginagawa, nitong Sabado ng madaling araw, nadaan ako dyan sa isang gas station sa Monumento. May nakita akong pulis na nag-inspection eh. That's very good. And this is the time talaga po, magtulong-tulong tayo. Wag naman. Sa panahon ng krisis, dapat sama-sama tayo. Ano po? Okay. Ano pa? Siguro, muli, bigyan natin ng pagkakataon din na ipagbigay alam sa ating mga kababayan, yung mga on a daily basis, hindi mo ma-avoid yung pag-travel. Ano yung mga pwede natin gawin para ma-minimize natin, makatulong pa rin tayo sa pagtitipid? Well, ang isang maganda dyan, Ani, is planuhin mo yung lakad mo. That's very good. So, sabihin, kung may mga kailangan kang asikasuhin papeles, mga bibilin, siguro planuhin mo na saan ka pupunta at halimbawa, kung kaya mong asikasuhin sa loob ng isang araw, gawin mo na.
Para babalik ka pa. Oo, para isang biyahe na lang. Tapos kung makakabili ka naman ng mga halimbawa, mga necessity sa bahay, mga pagkain na hindi mo na kailangang araw-arawin o every 2 days, yung pwede mong i-stock para bawas na rin naman yung pagbalik-balik mo sa paglabas-labas gamit yung sasakyan. That's correct. At may binabanggit pa sila yung pag-travel ng off-peak hours para hindi ma-traffic. Tama din po yun. Makatipid sa konsumo ng langis. That's very good. Isabihin, pagka halimbawa, pwede mo naman na medyo i-delay yung biyahe mo. Huwag ka nang sumabay doon sa maraming sasakyan, makakatipid ka sa sa konsumo ng iyong crudo o diesel o gasolina, ano man ang iyong gamit. Yes. Asahan natin, we are appealing to all the Filipino people na itong krisis na ito, hindi lang naman ito ang Pilipinas ang apektado. This is a global problem. Sana po, samahan niyo kami. Tama ba yun? Panawagan. At ganun din yung mga panawagan ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Oo, yun ang hinihinging tulong ng ating pamahalaan. Kagaya ng PNP, kung since isa sila sa mga inatasan na magbantay dito sa mga nag-hoard, ay tulungan din natin kung may makikita tayo, i-post natin sa social media, sa kanilang website o social media sites, isumbong natin yung mga talagang nag-hoard para naman ito magawa ng aksyon. Kanina may nagbabasa ako ng comment dito sa mga nunod sa atin sa viewers. May isang nag-comment dito, si Raul Salak, sabi niya, sana parusahan yung nag-hoarding. Bigla na lang nag-close tapos bubuksan pag mataas na yung presyo. That's very bad. That's very bad. So we're appealing to the hoarders and the profiteers. Don't take advantage po. Sana makipagtulungan kayo. Ayun, narinig ko na yung oras. Time check ngayon po ay 5:38 ng umaga. Gising-gising! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority o PSA na gawing mabilis at pagaanin ang proseso sa pagkuha ng mga dokumento. Samantala, nais din ng Pangulo na gawing mas mabilis pa ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga mamamayan. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Dapat gawing simple at mabilis ang proseso ng pamamahagi ng ayuda mula sa pamahalaan. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong vlog, kung saan binasa niya ang isang reklamo ng isang netizen na nagpahayag ng pagkabahala sa pamamahagi ng ayuda sa mga senior citizen. Mr. President, yung mga senior citizen natin, kapag binibigyan ng ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago ibigay ang anumang pinagkakaloob sa kanila? Madalas, kailangan pang hintayin yung politiko na dumating dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Nakakarindi sa panindinig ito. Ayon sa Pangulo, ang mga tulong na pinopondohan ng pambansang pamahalaan ay hindi dapat gamitin sa mga gawaing pampolitika o personal na promotion ng mga opisyal. Alam niyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Dagdag ni PBBM, may umiiral na patakaran laban sa mga ganitong gawain, partikular na nakasaad-anya ito sa Memorandum Circular ng Department of the Interior and Local Government at mga probisyon ng General Appropriations Act na nagtatakda ng wastong paggamit ng pondo ng bayan. Inireklamo rin sa Pangulo ang proseso sa pagkuha ng dokumento sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dapat pong padaliin ang pag-correct sa birth certificate. Kasi po, ang ginagawa nila ay paisa-isang letra lang po. Kung mali ang pangalan at apelyido at birth date, minsana na lang po. Kung late registered naman, ay papupuntahin ka pa kung saan ka na ipanganak. Andito ako sa Luzon, tapos doon ako pinanganak sa Mindanao. Ang layo naman. Magkano pang gastusin? Kawawa naman ang tao. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang PSA na gawin pang mas simple at mabilis ang proseso ng pagkuha ng civil registry document, partikular ang correction ng birth certificate bilang bahagi ng digitalization ng pamahalaan.
ay mukha talagang pahirapan ito. Sa tingin ko, sa mga nagagawa na ating improvement gamit ang e-gov at internet, dapat ay isa na ito sa mga serbisyong hindi na nating inaalala. Napaka-basic naman yan. At ilang oras ang kakainin sa inyong araw para lang pilahan ang iisang dokumento. Nabanggit din ng Pangulo na inilunsad kamakailan ng PSA ang PS e-Certificate Service na nagbibigay daan sa mga Pilipino para makakuha ng digital na kopya ng kanilang kinakailangan dokumento tulad ng birth certificate. Dapat anyang maging pamantay na sa lahat ng PSA offices ang serbisyong ito at dapat ding payagan ang paghingi ng pisikal na kopya sa alinmang PSA branch para sa mas komportableng transaksyon. Sa kabila nito, ayon kay PBBM, kailangan pa rin ang personal na pagharap sa ilang proseso upang maiwasan ang mga mapanlinlang na pagpaparehistro ng kapanganakan. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na masasagot sa impeachment trial ang issue ni Mary Grace Piatos, isa sa mga sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalan ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, tinuligsa naman ng makabayan lawmakers ang aligasyon ng Vice Presidente na pamumulitika at pagsasabwatan ng hakbang na impeachment laban sa kanya. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Kung may aakyat sa Senado at makapagsasagawa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matutugunan ang issue ni Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon mismo ito kay VP Duterte na naglatag ng timeline kaugnay ng ginawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability laban sa paggamit nito ng confidential funds at nangyaring impeachment sa kanya ng Kamara noong 19th Congress. Sina Mary Grace Piatos kasama sina Cocoy Villamin, Alice Crescencio, Milky Sequia at iba pa ay sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education nang kalihim pa ito ng kagawaran. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team. Kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo. Ay may sagot. Tinuligsa naman ng makabayan lawmakers ang aligasyon ni VP Duterte na pamumulitika at pagsasabwatan ng hakbang na impeachment laban sa kanya. Ayon pa kay VP Duterte, alam niya na noong 2023 pa lang ay may script na umano ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential funds. Ginamit lamang din anya ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas at kahit dumalo siya ng hearing, hindi siya tinanong ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. Giit naman ng Makabayan Bloc, gasgas na script na ito ng pangalawang Pangulo na layong takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang biktima. Dagdag pa ng mga ito, pera ng taong bayan ng confidential funds kaya karapatan ng publiko na malaman kung papaano ni-request at minadali ang paggastos sa daang milyong pisong pondo.
Samantala, isinusulong ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, na maimbitahan sa nakaambang hearing proper ng House Justice Committee si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito ay upang maging resource person kaugnay ng issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte at umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Ayon kay Representative Ortega, may direktang kaugnayan ng dating Deputy Ombudsman sa mga investigasyon kung saan sinuri ang bank transaction records at financial transactions ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga account na nakaugnay sa mga miyembro ng pamilya nito, kabilang na si VP Duterte. Nagpatupad ng 90-day suspension ang Malacanang kay Carandang noong January 2018 at ipinatupad naman ang dismissal order laban dito ng Duterte appointee na si dating Ombudsman Samuel Martires noong July 2018. Hinamon na ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang SALNs. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Tinawag na pananakot at panggigipit ng dating kongresista na si Mike Defensor ang pagdawit sa kanyang asawa sa sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala giit pa ng dating kongresista na nararapat na mas tutukan ang investigasyon sa inilabas na alegasyon ng mga dating sundalo. May humahataw na balita si Benedict Samson. Natanggap na ng dating kongresista na si Mike Defensor ang kopya ng sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo. Ngunit ikinagulat ni Defensor na kabilang din sa pinadalahan ng sabina ng NBI ang asawa nito na si Julie Defensor. Sa isang pahayag, sinabi ng dating kongresista na ikinababahala niya ang pagdawit sa kanyang asawa sa ipinatatawag ng NBI para sa gagawin nilang investigasyon. Ayon kay Defensor, walang kinalaman ang kanyang misis sa pagsuporta kay Atty. Levy Baligod at sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para kay Defensor, isa itong malinaw na pananakot at panggigipit. Nitong nakaraang linggo, inatasan ng Office of the Ombudsman ng NBI na imbestigahan ang mga dating sundalo. Ngunit tugon ni Defensor, mas nararapat anya na pagtuunan ng pansin ang ginawang pagbubunyag ng 18 ex-Marines kung saan sinabi ng mga ito ang pagde-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo at karapatan ng publiko na malaman ang buong katotohanan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inalilinaw ng prosecution sa International Criminal Court ang papel ng 6 na abogadong Pilipino sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman na tumulong at sumuporta sa defense team sina dating Executive Secretary Salvador Medialdia, dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dating Labor Secretary Silvestre Bello III, Attorney Martin Delgra, Attorney Alfredo Lim at Attorney Cesar Dulay. Katwiran ng prosecution, pwede kasing makakuha ng confidential na mga records ng kaso ang 6 kaya't dapat maging malinaw kung kasama sila sa defense team ng dating Pangulo. Gate pa ng prosecution, kung hindi naman opisyal na miyembro ng defense team ang 6 na abogado, hindi dapat sila magkaroon ng access sa confidential na mga records ng kaso at mga sinusumite sa korte. Nauna na umanong hiniling ng prosecution sa kampo ng dating Pangulo na linawin ang papel ng 6 na abogado, ngunit walang naging tugon dito. Hataw Balita ngayon. Kinuwestiyon ni Nabota City Representative Toby Tiangco kung talagang hinahanap ng mga otoridad ang dating mambabatas na si Saldico sa kabila ng inilabas na warrant of arrest laban dito. Ay kay Tiangco, tila umano walang sense of urgency ang mga kinaukulang ahensya sa pag-aresto kay Ko kaugnay ng mga aligasyon sa manumalyang flood control projects at umano'y lihim na insertions sa 2025 national budget.
Dahil dito, naghain siya ng House Bill 808 na naglalayong magsagawa ng public inquiry ang Kamara upang talakayin ang implementasyon ng arrest warrant laban sa dating mambabatas. Layunin din anya nito na malinawan kung alingahin siya ng pamahalaan ang dapat manguna sa pagpapatupad ng warrant, lalo na kung ang nasasangkot ay wala sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Tinanggihan ng Sandigan Bayan ng motion for reconsideration na inihain ng kampo ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at kampo-akusado nitong si Juanito Mendoza. Kaugnay ito nagkasong graft laban sa kanila at 5 pang opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office hinggil sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandig, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million. Iginiit ni Revilla na wala siyang kinalaman sa mga alegasyon, habang sinabi naman ni Mendoza na ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Gayunpaman, ipinaliwanag ng korte na ang ganitong argumento ay mas nararapat talakayin sa full-blown trial at hindi sa pamamagitan ng motion to quash o re-investigation. Dahil dito itinakda ng korte ang trial proper sa April 7, 2026 kung saan 56 na testigo ang ihaharap ng prosekusyon. Hataw Balita ngayon. Huli sa pagbebenta ng ilegal na droga ang 2 pulis na tauhan ng Taguig PNP. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, hindi nila kinukonsente ang ilegal na gawain ng 2 pulis at tiniyak na mananagot ang mga ito sa batas. May humahataw na balita si Lea Ilagan. Arestado ng Philippine National Police Drug Enforcement Group at ng Taguig Police ang 2 tauhan nito sa buy-bust operation sa lungsod. Bukod sa 2 pulis, arestado din ang ilang sibilyan na kasabwat ng mga ito sa pagbebenta ng ilegal na droga. 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga suspect. Kinundi na naman ng pamahalaang lokal ng Taguig ang pagkakasangkot ng 2 pulis sa kalakalan ng ilegal na droga. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, walang puwang sa Taguig ang ilegal na droga. Pinuri din nito ang mga pulis na umaresto sa kanilang tiwaling kabaro. Ang pamunuan ng pambansang pulisya, sinabing hindi kailanman kukonsintihin ang mga maling gawain ng mga pulis. Ang naturang mga pulis ay mahaharap sa kasong administratibo at kriminal. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Isimulan na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng kuryente para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps na kumukonsumo ng 50 kWh kada buwan. Uumpisahan ang pagpapatupad ng programa sa lalawigan ng Iloilo. May humahataw na balita si Lelaine Moreno. Libre na ang buwan ng electricity bill ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kumukonsumo ng hanggang 50 kWh kada buwan sa ilalim ng Expanded Lifeline Rate Subsidy Program. Ayon sa Department of Energy, otomatikong ipatupad ang libreng kuryente dahil may listahan na ng mga benepisyaryo mula sa Department of Social Welfare and Development. Kung sobra naman sa 50 kWh ang nakukonsumo sa loob ng isang buwan, may bibigay na diskwento para sa mga 4Ps. 45% discount para sa mga umaabot ng 51 hanggang 60 kWh ang gamit sa kuryente. 20% naman kung nasa 71 hanggang 80 kWh at 10% discount kung nasa 81 hanggang 95 kWh ang konsumo. Mas pinadali pa ang programang ito dahil hindi na kailangan pang pumunta ng mga 4Ps sa opisina ng Electric Cooperative dahil malistahan na sila ng mga beneficiaries mula sa DSWD. Dapat magkapareho ang pangalan ng 4Ps sa listahan ng DSWD at electricity bill. Kapag hindi pangalan ng 4Ps ang nasa bill, kailangan nilang pumunta sa Electric Cooperative para magsumite ng ilang valid ID at latest electricity bill. Dako ginabulig sa akon, ma'am, kaya ginagamit ko man dayon ang akon nga mga sobra nga kwarta sa pliti-plitis ang kabataan kag mga pamakal nila libro or balon nila sa matagadadlaw nga tanan.
Instead ngay dugang bayad sa bill, pwede pa namon mapabalon sa amon mga kabataan, mabakal pa sa pagkaon. Siyempre before may tunga pa kami sang bill nga ginabayaran kag subong 00 na gid, mas dako na gid ang bulik para sa amon. Ayon sa Department of Energy, maliban sa Meralco, epektibo na rin ito dito sa Iloilo at susunod na rin sa iba pang lugar sa bansa. The first launching outside of Meralco is here in Iloilo province in Iloilo City. So it started way back before based on a law but never been implemented properly. Now, we made it easier, faster, and automatic. So now we're expecting about hopefully around 1 million or 2 million 4-piece na mag-avail. Ang National Electrification Administration naman ang magmo-monitor kung nakaka-comply ang mga electric cooperatives sa bansa. They've been given notices and capacity building and IECs or information campaigns. So they've been ready and they have no excuse not to apply it now. So I think the consumers, the Filipino people, especially our 4-piece, can demand it now already. Paalala ng DOE sa mga 4-piece, magtipid pa rin sa kuryente at gamitin sa tama ang matitipid na pera. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Muli na ang binuksan ng mga motorista o sa mga motorista ang bagong asfaltong Bukidnon Davao Road sa may barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Sa update ng Department of Public Works and Highways, makikita na maayos ng madaraanan ang nasabing kalsada matapos ang ginawang pagkukumpuni. October noong nakarang taon nang magkaroon ng major collapse ang bahagi ng naturang kalsada dahilan para isailalim ito sa rehabilitasyon. Ang Bukidnon Davao Road ang kalsadang nag-uugnay sa Northern Mindanao at Davao Region. Hataw Balita Ngayon. Patay ang isang 40 anyos na professional hiker matapos mahulog sa matarik na bahagi ng Taraw Peak sa barangay San Rafael, Puerto Princesa nitong linggo, March 8. Kinilala ang biktima na si Mark Louis Torrente, isang residente ng lungsod. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakatanggap sila ng tawag bandang alas 9:11 ng umaga at agad na nagsagawa ng rescue operation kasama ang PNP personnel at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Inabot ng mahigit 1 oras ang mga responder para marating ang biktima dahil sa mabatong terrain ng bundok. Idineklarang dead on arrival ang biktima sa San Rafael Satellite Hospital dahil sa matitinding sugat na natamo mula sa pagkakahulog. Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad ang insidente. Ayun, Ani, nababasa ko kasi mga comment. May nagtatanong ng mga viewers natin, may pasok daw ba ngayon? Siyempre naman. Oo, may pasok. Kasi chinek ko yung nag-background check ako ng mga, meron palang mga kumakalat sa social media ng mga video na nagsasabi na wala daw pasok dahil sa nakabantang o nakaambang taas presyo sa langis. Iyon po ay hindi po totoo. Opo, ang sinasabi lang, this is the start of the 4-day work week setup. Pero mga kasambahay, hindi nga kasama dito yung may mga ahensya ng gobyerno. Pero binabanggit dito na not all sector. Tingnan nila kung sila ay nasa frontline. Tingnan nila kung nasa essential services sila. Pero hindi po binabanggit na yung Lunes ay wala silang pasok. Ang binabanggit noon ay Biyernes. Ano po? Pero counter-check this. Kaya dun sa mga nagpapakalat ng ganyan, wag naman po. Opo, ito yung mga tinatanong nila, Ani, yung wala daw klase, wala daw pasok dahil daw sa di umano dahil nga sa nakaambang pagtaas ng presyo ng produkto. So yun po ay hindi totoo. Para may counter-check yan, sinasabi mo, Ani, may mga official side naman kagayang DepEd, sinasabi nila, lagi silang nagpo-post yung DepEd kung mga walang pasok, doon po tayo tumingin. Kindly double-check po, ha? Counter-check doon sa ating mga kababayan. Sana po, nasagot natin. Appealing to people doing that, please naman, sa panahon na mayroon tayong ganitong klaseng crisis na kinakaharap, sana para makatulong kayo, wag na kayo magdagdag ng mga bagay na hindi naman po kayo tiyak. Tama yun. Ngayon,
ay inaasahan na ang malaki ang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Marami sa mga transport group, mga operator at jeepney drivers ang problemado kung papaano masusustain ang kanilang pamamasada. Ang mainit na usapin sa isyu po ng pagdagdag pamasahe at kung kailan maibibigay ng gobyerno ang inaabangang fuel subsidy. At para pag-usapan ang isyu ito, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Obet Martin, ang president ng grupong Pasang Mazda. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Obet. Salamat sa pagpapaunlak. Hindi yata ako magiging magandang umaga natin bukas, pero yun, maganda-ganda pa, Ma'am Ani. At sa Thank you very balita much. sa UNTV, isang Maraming magandang salamat. umaga po. Maraming salamat for joining us this morning. Ginoong Obet, dito po sa mainit na usapin, sa malaki ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo, ano yung status ng hinihiling niyong fare hike sa LTFRB? Actually, Ma'am Ani, no, last week ay nagkaroon kami ng pagpupulong sa opisina ni ating chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza, at tinalakay nga po namin yung pamasahe. About 2 weeks ago, I'm sorry. Ngayon, nabanggit nga nila yung piso pinaas namin noong 2020 na 2 piso. Actually, 2 piso yan, isang piso, 1 peso per month, 5 piso provincial. Parang tumutugma lang din sa taas na ginawa ng sa wanong pagtataas na almost sinasabi mga 7 pesos ko. Sa akin naman, sabi ko, wala naman nung magiging problema kung yan ay talagang tumutugma at nagkaroon nga po ng pag-uutos ng Pangulo natin, Pangulong PBBM, na hindi pa napapanood ng pagtataas ng pamasahe. Kami po ay sumang-ayon dyan sapagkat utos po ng ating Pangulo. Subalit, Ma'am Ani, ang tanong ko, ano naman po bang benepisyo may bibigay niyo sa amin dyan? Una, ang fuel subsidy kailangan umabot pa ng $80 per barrel bago mapakinabangan ng ating mga super at operator. Pangalawa, ang aming hinihiling, linisin ng mga kolorum na nagpapahirap at kumukuha ng 30% sa kinikita sa araw-araw ng ating mga jeepney drivers. So yun naman po yung natugunan na sinabi ng accident. Lalong madalo yung panahon yan, yung kolorum, yan pong fuel subsidy ay akin pong iniusad na huwag nang paabutin ng $80. At pinaging magandang pag-uusap namin. Kanya pong imumungkay sa DOTR yung aking mga panukala. Okay. Yun nga po, itong nakaraang linggo, biglaan tayo nagkaroon ng pagtataas na, alam mo, Ma'am Ani, in the history of transportation sa lahat ng transportation, ngayon lang po magtataas ng ganyan 23 pesos, 20 pesos sa isang bigla ang bagsak ang ating mga provider. Napakabigat po yan. Okay, once and for all, liwanagan natin ito, Ginoong Obet. Given the oil price projections ngayon, nasa magkano po ang tinitingnan yung fare hike na dapat payagan para kahit paano, kikita pa rin po yung PUB driver at maging yung operators din? Bago ko po sagutin, may mga panukala pa. Bago ko po sagutin, Ma'am Ani, may mga panukala lang ating magigiting ng mga congressman, senador tungkol dyan po sa excise tax. Ang excise tax po ay napakalaki ng binabawas sa amin. Sa gasolina po, sa mga privado ng mga gamit ng gasolina, 10 piso po per litro. Kung hindi po ako nagkakamali based on my knowledge. Sa diesel po ay 6 na piso. Napakalaki po niyan. At yun nga po, pumutok ang balita na bibigyan ng power ang ating Pangulo upang matanggal o matapisan man magamit ang excise tax. Malaking bagay po sa amin yan. Yung binabanggit nyo, babalikan ko itanong nyo, Ma'am Ani, malaki po ang nawawala at ang sinasabi ko siguro, wag naman ganun biglaan. Baka pwedeng pahimay-himay natin itaas. Sapagkat may mga buffer stock po naman po ang ating mga provider. Good for 1 month or 2 months na hindi naman dapat po agad itaas ang silang presyo. Dahan-dahanin lang po. Wag kong biglayin. 5 piso, 3 piso, 4 piso, palagay ko makamumove on ko rin yan. Pero yung biglaang 20 pesos, napakabigat po. Okay. Ginoong Obet, kung matutuloy ang pangako ng pamahalaan na fuel subsidy na alam naman natin na hinahanda na ito, mayroon po ba kayong tinitingnan conditions na dapat maibigay sa mga operators at drivers? Sapat po ba yung tulong para sa inyo, itong subsidy, fuel subsidy na ito po? Naku, Ma'am Ani, napakaganda po ng katanungan. Yung fuel subsidy na yan, kung talagang tataas ng 20 pesos,
600 pesos a day po ang naiawas ng ating nang nawawala sa driver. Yung pong mga previous task pa. Ang subsidy po na pinagkakalog sa ating mga traditional people, correct me, parang 6,500 to 7,000. Sa modern, 10,000. Yan palagay ko pagka 6,000 na o 7,000 na po, sabihin na po natin sa traditional. Baka 2 linggo lang, ubos na po yan sapagkat kumukonsumo po, based ito, Ma'am Annie, kumukonsumo ang ating mga 30 liters a day sa mga maghapong pamamasada. Kung sa 30 times 20 pesos, that is 600 a day na po ang nawawala. Yung subsidy po, good for 10 days lang po yan. Kung baka hindi pa po abutin. Okay. Ginoong Obet, given itong presyo sa ngayon ng mga produktong petrolyo, nasa magkano na ba ang nawawalang kita sa mga jeepney drivers natin? Last week po, ang nawawala pong kinikita ay nasa almost 150 to 200 pesos ang nawawala po. Talagang yan po ipinaglalaban ko at kami nga po para lamang pumaraan ng mga dito sa Hatobalita sa UNTV, hindi po yung ibang grupo na nagpapanggap na kailangang aprubahan ang piso. Kami po ang main petitioner dito, ang Pasang Basta at ang Altodap. Wala na pong ibang transport group. Kanya nga po, kung yung 1 peso, assuming Ma'am Annie na pagsasay ka ng 300 pasayeros, that is 300 pesos additional income. Dapat po yun, para doon sa mga naitaas ng mga nagdang siyam na taas, bukod po dito sa biglaang taas na ito. Kanya parang kukulangin pa rin po ang... Okay. Atin naman. Maraming salamat, Ginoong Obet, Mr. Obet Martin, ang National President ng Grupong Pasang Mazda. Magandang umaga po. Thank you very much for joining us this morning. Maraming salamat. Hataw Balita ngayon. At sa puntong ito ay isa pang transport group ang atin pong makakausap. Kaugnay pa rin sa issue ng big time oil price hike. Ngayon naman ay nasa linya ng ating komunikasyon si Mr. Boy Vargas. Siya po ang presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Magandang umaga po, Sir Boy. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Ay, Sir Bernard, magandang umaga po at sa inyong mga milyon-milyon taga-subaybay, taga-pakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo, doon na tayo sa ating talakayan. Sa ngayon po na nakabinbin pa rin yung approval ng LTFRB sa inihiling na dagdag pasahe, na nasa magkano na po ba ngayon yung masasabi po natin na nawawalang kita? Kagaya ng tinanong natin kanina po sa... magkano po yung nawawalang kita ngayon sa mga driver at operator dahil dito sa sunod-sunod na taas presyo ng petroleum products? 200 at tataas pa po yan. Lalo po sa ngayon ay napakataas po ng diesel. Alam mo, Sir Bernard, galing po ako ng Kabanatuan kahapon. Alam niyo po ba na ang diesel doon 82 pesos? Na may threshold tayo, no? Pero ang tanong po ay parang sinasamantala na tayo ng mga oil companies. Dahil hindi pa naman dapat ang pagtataas po nila, Sir Bernard, dapat po ay Martes pa ang pagtataas. Pero kahapon nagtaasa na po. Grabe po yung itinas, 82. Yung diesel, mas mataas pa po sa gasolina, Sir Bernard. Totoo po ito. Halos lahat po ng mga small player ay sila po yung nagtaas ng napakataas. Sir Bernard. Saan po sa Kabanatuan, sir, itong binabanggit nyo? At ito, hindi po ba ito isang gasoline station lang? Hindi po. Halos lahat po doon sa Kabanatuan po. Doon po sa Nueva Ecija. Pumunta po ako ng Nueva Ecija kahapon. Talagang tinignan ko po, halos lahat po ng mga small player doon ay 82 na po yung diesel nila. Laki. So, yung binabanggit nyo po ba na kanina, nasa tama yung dinig ko, 200 pesos kada araw yung nawawalang kita ngayon sa mga driver at operator dahil dito sa sunod-sunod na oil price hike, pero pa yung inaasahang malakihan na dagdag presyo sa petrolyo ngayong linggong darating?
tama po kayo, Sir Bernard, ano? Dahil una-una, ito pong nangyayari na to ay sa akin po, no, sa personal kong pananaw, para pong sinasamantala tayo ng mga sinasabi po nila na yung giyera sa Middle East. Pero hindi na naman po Middle East ang pinagkukunan natin pero parang sinasamantala lang nila po. Dahil unang-una, may buffer stock pa sila, Sir Bernard, di ba? May buffer stock sila ng 30 days. Pero bakit kahit hindi pa dapat magtaas, wala pang 30 days, magtataas na po sila? Parang pag kinuha po nila ng mababa, pagka po nagtaas sila, sobra-sobra ang kita po nila dyan, Sir Bernard. Maawa naman po sana sila, yung mga negosyante natin. Maawa po naman sana sila sa ating mga mamamayan at sa mga commuters at sa amin din po mga driver. Sana maawa po sila. Wala po silang puso, Sir Bernard. Opo. At yan ay naririnig naman ng ating mga government officials. Kaya alam ko po may mga panawagan na sa Kongreso na imbestigahan yung bagay na yun. Dito po sa inaasahang pagtaas ng produktong petrolyo at sinasabi nga, abot nga ng double figures. Ano po? Sa tingin niyo po, magkano po yung tinitinin yung, kumbaga, sabi naman nating makatwiran kung magpapayagan kayong taas kita o taas singil sa pasahe, yung balanse po ba? Yung kikita kayo, hindi naman masyadong mabibigatan ang mga pasahero. Magkano po yung tinitingnan nyo na makatwirang taas pasahe sa ngayon para sa inyo? Siguro po, Sir Bernard, pag-uusapan po yan namin ni Pasang Mazda, ni Obet Martin, na kung saan kami po yung nag-file ng perhek At kami naman pong dalawa ay talaga pong hindi naman po kami abusado or gusto po namin yung patas lang. At ayaw rin po namin mahirapan yung ating mananakay. Dahil yan pong mananakay natin, kailangan po natin proteksyonan. Kaya pag-uusapan pa po namin yan. At kaya nga po nung nakaraan, ilang taon na po yung hinihiling namin na provisionary increase na hindi po na ibibigay. Piso lang ang ginawa namin. Kaya po provisionary ang ginawa namin. Kung bababa po ang diesel sa dati, ay automatiko pong ibababa rin namin itong pamasahe. At sana po nung December po ibibigay na sana yan, pero sabi po namin kahit ibigay yan ay dahil ayaw namin ipasalubong ng December sa mga ating mga mananakay, sa ating mamamayan, na yung pagtaas ng pamasahe ay sabi po namin ay i-defer po namin yan. Ayan po, abangan natin ang resulta niyan. At ano naman po yung hinaing dito sa pinaplano ng pamahalaan na pagre-release ng fuel subsidy? Ano po bang masasabi niyo po dito? Ito po ba ay makatutulong kahit papaano sa inyo at hanggang kailan aabot po yung tulong na ito? Tama po kayo, makakatulong po yan, pero yan po'y panandalian tulong lang. Pero kahit papaano po, malaking tulong po sa mga driver natin yan at sa amin po, malaking tulong po yan. Kaya lang po talaga, paano po ipapatupad itong fuel subsidy natin, kailangan pa ng $80 per barrel. Sana nga po kung ibibigay nila to para tulong po sa amin kahit po panandalian, sana po maibigay na kaagad ng ating gobyerno. Kasi po hindi lang naman po kami yung makikinabang yan, halos lahat po ng transport natin na publiko ay makikinabang po rito. Kaya po, at sana po ang hinihiling ko rin dyan, narinig ko po si kasamang Obet na yung mga congressman, mga senador natin, sana po pag-aralan yung excise tax at humihingi naman po ang ating Pangulo ng power na kung saan para po kung sakali isuspend niya yung excise tax. Napakamahal po ng excise tax. Halos ang pinaghuhugutan po natin ng kita yung mga driver kahit po yung public sector natin. Nag-aambag po rito. Kami pong transport sector, imagine yung excise tax po namin per liter, 6 pesos. Ang pinakamababa po namin ginagamit, Sir Bernard, sa araw-araw po ay 30 liters. Pag kinumpit mo po yan, napakalaki pong taxes yan. Kaya nga po sana humihiling kami na sana yan muna po yung kung hindi po matatanggal, bawasan po at napakalaki po ng magagawang tulong sa hanay po ng gobyerno natin at sa mga ating mga mananakay at commuters.
Ayan, sana po ay naririnig po ng ating mga kinaukulang mambabatas para matugunan po yung mga hinaing. Bukod po dyan, meron pa po ba kayong ibang mensahe sa ating pamahalaan at gayon din naman sa ating mga kababayan sa publiko patungkol po dito ngayon sa ating kinakaharap na masasabing krisis siguro dito sa petroleum products? Ay, pasensya na po kayo dahil humihiling po kami ng pagtaas dahil sana maunawaan niyo po kami. Dahil unang-una, nahirapan na po kami at kung hindi naman po kami hingi ng baka po kami hindi na po namin kayanin. Ang mga driver hindi na po talaga nila kayanin. Sa gobyerno naman po natin, sana magkapuso naman po kayo na sana po tulungan nyo ang hanay ng transportasyon. Maawa naman po kayo sa amin. Dahil unang-una, kung wala naman po ang transportasyon, medyo mahihirapan din po. Saan po sasakay? Ang ating mga mananakay. Tama po yun. Maraming salamat po, Mr. Boy Vargas. Siya po ang presidente ng grupong Altodap. Maraming salamat din po, Sir Bernard. Mabuhay po kayo. God po. Maraming salamat kay Ginoong Boy Vargas at ganoon din kay yung unang nakausap natin si Obet Martin. Obet. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Samantala, this time naman, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, March 9, 2026. Mga kasambahay, panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Good morning. Ngayon ay araw ng Monday, March 9, 2026. Ang malakas na amihan ay patuloy pa rin na nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. At yun yung papansin, yung mga kumpulan na kulapan ay dulot ng low pressure area. Yung low pressure area, inyong makikita, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating mga data, mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa 1,470 kilometers silangan ng Mindanao. At inyong papansin, malayong low pressure area pero may mga kaulapan na umaabot sa ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas sa Mindanao. Ay dahil sa trough ng low pressure area o yung extension area ng low pressure area. Itong northeast monsoon ay inaasahan natin na magpapatuloy ang epekto nito sa susunod na 2 hanggang 3 araw at maaaring maapektuhan ang Luzon kasama na rin ang Visayas. Samantala, itong trough ng low pressure area ay patuloy ding makakapekto sa ating bansa, lalo-lalo na sa Mindanao sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At sa ating lagay na panahon ngayong araw, maulap na kalangitan at may mga pag-ulan. Kadalasan may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at kasama na rin ang Bicol Region. Samantala, itong lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magiging maganda at maliwalas ang panahon. Kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan maliban sa mga isolated na may hinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 21 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Baguio, aabot ng 15 hanggang 22 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Buong Kabisayan at Mindanao ay maulap na kalangitan at may tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin sa Visayas at Mindanao, mag-ingat, maging alerto dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguhol ng lupa dulot ng mga pag-ulan. Pagdating sa ating heat index, kahapon ang pinakamataas na heat index ay 40 degrees Celsius diyan sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Puerto Princesa City. Samantala, dito sa Metro Manila, umabot ng 32 hanggang 34 degrees Celsius. Ngayong araw, ang inaasang heat index o pinakamataas na heat index ay aabot ding 40 degrees Celsius doon pa rin sa Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at yun din sa Puerto Princesa City. Dito sa Metro Manila, aabot ng 34 hanggang 36 degrees Celsius.
Ngayong araw, meron pa rin tayong gale warning o inaasahang matataas ang alon sa northern at eastern coast ng Catanduanes at northern at eastern coast ng northern Samar. At sa mga nabanggit na lugar ay inaasahan po natin ang taas ng alon ay aabot ng halos 5 metro. Kaya paalala sa mga kababayan po natin, pagbaliban at iwasang pumalaot sa mga lugar nito para sa ating kaligtasan. Ang araw yung sisikat, mamaya pong 6:09 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:05 ng hapon. Napanood natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. At para naman ihatid sa atin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin nasa Pasig Mega Market ngayon, ang ating kasama na si Mikey Samson Live. Mikey, nagtaas na ang presyo ng langis. Nagtaas na rin ba ang presyo ng mga bilihin dyan sa Pasig Mega Market? Isang magandang umaga sa iyo, Bernard, at ganun din sa ating mga kasangbahay. At yung tanong mo na mamaya ko na sasagutin, habang ang ating mga kasangbahay ay busy pa sa pag-aalmusal, paghigop ng mainit na kape, at pagpasok sa kanilang mga trabaho at sa paaralan, ay i-update nga natin, Bernard, ang presyo ng mga bilihin. Nandito tayo ngayon sa Pasig City Market, particularly na dito sa meat shop ni Teresita Vargas. At yamang nandito na lang din tayo sa meat shop, Bernard, ay unahin na nating i-update ang presyo ng mga karne. At kasama natin ngayon ang co-owner ng meat shop na ito. Narito po si Sir Jay Elardo. Hello po, Sir Jay. Kamusta po kayo? Good morning din. Okay lang. Ayan, salamat Sir Jay. Bigyan mo naman kami ng update. Kamusta po ba ang presyo ng ating mga karne? Tumaas po ba ito o bumaba? Sa tingin ko, tataas siya kasi nagtataas yung gasolina. Yan. Opo, no? Talagang malaking epekto yung nangyayaring kaguluhan ngayon sa Middle East. Ayan, sa ibang bansa. Ayan. At ngayon, Sir Jay, napansin ko po, dito po sa inyong meat shop, ay wala pong giniling. Bakit po kaya walang giniling, Sir Jay? Kasi yung mga customer, gusto nila gigilingin. Pipiliin nila mismo yung karne kasi kaya kami hindi naggigiling dito kasi nga yung giniling, minsan kasi nakikita nila maraming taba, ayaw nila noon, saka mabilis masira kapag giling na. Gusto ng mga customer ngayon yung bibili sila ng karne, pagkatapos papatanggal nila yung balat. Yung iba maselan ayaw nila na may balat pag may ginigiling. Ayan. So, ibig sabihin, on the spot, Sir Jay, ay pwede silang magpagiling, pipili lamang sila ng karne. On the spot. Ayan. Salamat po, Sir Jay. At dito nga po ay makikita natin ang kanilang mga produkto. Maraming salamat po, Sir Jay. Meron tayo dito nga tinatawag na pork chop. Yung pwede itong iprito. Yung mga nagpaplanong mag-swimming, ayan, pwede itong ibaon. Meron din tayong spare ribs dito. Meron tayong kasim. Ito yung mga ginagamit sa sinigang. Ayan. Meron din tayong pigi. Ayan. At meron din tayong liempo. Ayan. Ayan ang liempo natin. Ito, meron din tayong tenderloin na tinatawag o lomo na tinatawag. Ayan. At meron ding paa ng baboy. Sa ngayon, ang ating mga presyo ng mga bilihin natin, ang kasim po ay nagkakahalaga ng 330 per kilogram. Ang pigi naman po ay nagkakahalaga ng 330 per kilo. Pork chop naman po ay 330 per kilo. Ribs ay 320 per kilo. Liempo ay 360 per kilo. Pat
Delata ay 270 per kilo, Lomo ay 360 per kilo, at ang buto-buto ay 150 per kilo. Para naman sa ibang mga products pa, kagaya ng manok, ang leeg po ay nagkakahalaga ng 140 per kilo, ang paa ay nagkakahalaga ng 130 to 140 per kilo, ang drumstick ay nagkakahalaga ng 180 to 200 per kilo, ang wings ay nagkakahalaga ng 200 per kilo, balon-balunan ay 140 to 180 per kilo, ang whole chicken ay nagkakahalaga ng 170, at ang breast naman ay nagkakahalaga ng 190 per kilo. Sa isda naman tayo, sa mga nagpaplanong mag-isda dyan mamayang tanghalian hanggang sa hapunan, ang tilapia po ay nagkakahalaga ng 115 per kilo, ang bangus po ay nagkakahalaga ng 190 to 200 per kilo, ang tulingan ay 200 per kilo, ang dalagang bukid ay 200 per kilo, ang galunggong ay 160 to 200 per kilo, ang tawilis ay 200 per kilo, ang alumahan ay 360 per kilo, ang tambakol ay 100 to 160 per kilo. Ang gulay naman sa ampalaya, nagkakahalaga yan ng 120 to 160 per kilo, ang talong ay nagkakahalaga ng 70 to 100 per kilo, ang carrots ay nagkakahalaga ng 140 per kilo, ang okra naman po ay nagkakahalaga ng 10 piso per tali, ang repolyo ay nagkakahalaga ng 80 to 100 per kilo, kamatis ay 40 to 70 per kilo, pechay Tagalog ay 10 piso din bawat tali, ang sibuyas ay 100 to 150 per kilo, ang bawang naman ay nagkakahalaga ng 140 to 200 per kilo, ang kalabasa ay nagkakahalaga ng 50 to 70 per kilo, ang talbos ay nagkakahalaga ng 15 per tali, at ang sayote ay 50 per kilo. Yan po ang ating update mula dito sa Pasig City Market. Ayan, maraming salamat po. Balik po muna dyan sa studio. Maraming salamat, Mikey Samson, live mula sa Pasig Market. At greetings po sa kay Sis Lilia Ragma, Sis Jessica Alarcon, Brother Henry Ragma, Brother Ray Soriano, Brother Jeremy de Guzman, Mothers Club ng San Joaquin, Pasig, kay Minda Sional, Giancarlo Villa, ang multimedia na sina Rick Nico Cardenas, at sa lahat po ng mga taga Pasig City. Hataw Balita ngayon. At bago tayo magpaalam sa ating balitaan ngayong araw ng Lunes, March 9, 2026. Ito, yung mga inaasahan natin na susunod na malalaking balita. Inaasahan po big time oil price hike na katakdang i-anunsyo ngayong araw, mga gasoline station i-inspectionin ng Department of Energy. Hataw Balita ngayon. Grupong Piston magdaraos ng kilos protesta upang ipanawagan ang pagbuwag sa fuel excise tax. Hataw Balita ngayon. 4-day work week sa ilang mga ahensya ng pamahalaan sisimula na ngayong araw. Hataw Balita ngayon. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumating na sa New York City sa Amerika para dumalo sa serye ng pagpupulong sa United Nations General Assembly. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan Kapitulo 19, versikulo 21 na nagsasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. At yan po mga bahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-9 sa buwan ng Marso 2026. Ako po si Bernard Danis. Maraming salamat sa ating EP Joan Nano, sa lahat ng bumubuo ng Hataw Balita Team. Maraming salamat po. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ni Amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, wag aalis, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.